Magandang araw po sa inyong lahat mga karekap, tayo na po at ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Tayo na't simulan na natin. Tahimik na nakaupo si Vlad sa isang bangko sa gitna ng hanay ng mga tolda, katabi ang kapitan ng mga mersenaryo na si Stefan. Abala ang buong kampo, ngunit nanatiling magulo ang isipan ni Vlad. Napatingin si Stefan sa kanya, sinabi nitong napakabihira daw ng isang taong mabilis na umakyat sa ganoong kataas na ranggo. Tinanong pa niya ito na kung totoo daw bang ito ang unang sinalihan ni Vlad na digmaan. Kalmado namang tumungo si Vlad at sinabi nitong oo. Ngumiti si Stefan at sinabi niyang kung ganoon daw, ay napakalaking pagkakataon daw ang ibinigay kay Vlad. Hindi lamang daw isang pangkat ng mga taga-manman ang ipinagkatiwala sa kanya, kundi isang buong strike force pa daw. Tuloy pa ni Stefan na sa unang kampanya pa lamang daw ni Vlad, ay isa na agad itong commander. Kakaunti lamang daw ang nakakaranas ng ganoong tiwala. Napansin naman ni Vlad ang pananabik sa mukha ni Stefan. Nagmalaking ngumiti ang mersenaryo. Noong una daw itong naging mersenaryo, agad din daw siyang ginawang unang opisyal ng kanilang pangkat. Agad namang nagsigawan sa tuwa ang iba pang mga mersenaryo sa likuran niya. Nagkatawanan sila habang iniisip ang magandang kinabukasang naghihintay sa kanila sa ilalim ng isang makapangyarihang patron. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Vlad, mas lalo lamang siyang nabahala. Hindi daw madaling mapasunod ang trebang budot. Hindi daw ito katulad ng maliliit na gulo sa loob ng lungsod. Tuloy pa ni Vlad na sa tunay na digmaan, sapat na daw ang isang maling desisyon upang masira ang buong operasyon. Kapag kumilos daw ang mga barbarian ayon sa sarili nilang kagustuhan, malalagay daw sa panganib ang buong strike force. Kailangan daw ni Vlad na mapasunod ang barbarian bago pa man daw magsimula ang kanilang unang misyon. Sa sandaling lumapit si Aga dala ang dati nitong mayabang na ngiti, napatanong ito kay Vlad na bakit daw ito napabuntong hininga. Kung ayaw daw ni Vlad sa pagiging commander, ay ibigay niya na lang daw ito kay Aga. Ipinaliwanag ni Aga ang sitwasyon na noong nasa Sora pa daw sila, ay may kontrata daw sila kaya sinusunod nila si Vlad ng walang reklamo. Pero iba na daw ngayon. Ang tribong budot daw ay sumusunod lamang sa anak ng damuhan, at iyan ang batas ng kapatagan, tuloy pa ni Aga na wala dong mandirigma ng tribo ang susuway rito. Natahimik si Vlad, pati na ang mga mersenaryo ay hindi agad nakapagsalita. Maya-maya ay nagsalita si Stefan. Sinabi niya na anak man daw ito ng damuhan, wala daw yung halaga sa kanila. Ang Thorn Mercenaries ay sumusunod lamang daw sa taong nagbayad sa kanila. Tuloy pa ng kapitan, na ang katapatan daw nila ay nasa kay Knight Vlad. At wala daw silang balak lumipat ng panig dahil lamang sa kaugalian ng kanilang tribo. Nagkibit-balikat si Aga, sinabi niyang kung ganoon daw, ay pareho lang pala daw ang batas saan mang lugar. Sa damuhan man daw o sa loob ng kastilyo, ang pinakamalakas daw ang siyang sinusunod. At ang magwawagi ang kumukuha ng lahat. Natahimik si Vlad sa sinabi ni Aga. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata na para bang mayroon siyang naalala. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan siyang napangiti. Pagkatapos ay natawa siya. Tumayo si Vlad mula sa kanyang kinauupuan at sinabi niyang tama daw si Aga. Matapos niyang maging isang kabalyero, unti-unti niyang nakalimutan ang mundong kanyang pinagmulan. Bago siya naging kabalyero, bago niya natutunan ang dangal, asal, at mga tuntunin ng mga maharlika. Namuhay siya sa isang lugar na iisa lamang ang batas. Ang lakas daw ang nagtatakda ng lahat. Biglang nagbago ang presensya ni Vlad, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at sinabi niyang napakasimple pala daw ng sagot. Bagamat nakangiti pa rin siya, biglang bumigat ang kanyang presensya. Kahit ang may ingay na mersenaryo ay kusang natahimik. Samantala, naglalakad sina Baroness Alicia at Joseph Bezid sa loob ng kastilyo. Habang pinag-uusapan nila ang bagong tatag na strike force, nagsalita si Alicia. Tinanong niya si Joseph na kung sa tingin daw ba ni Lord Joseph ay kaya na ni Vlad ang ganoong responsibilidad, pakiramdam niya daw ay masyado pang bata si Vlad sa ganoong posisyon. Mas mabuti sigurong matuto muna daw siya sa ilalim ng mga veteranong kabalyero. Ngumiti si Joseph at sinabi nitong mula pa daw noong una niya itong makilala, ay marunong na itong mamuno. Kahit bago pa siya maging kabalyero, siya na ang nangunguna kapag may mahihirap na sitwasyon. Nag-aalinlangan pa rin si Alicia sa kabila ng sinabi ni Joseph. Sinabi niya na ang mga barbarian daw at ang mga mersenaryo ay hindi ordinaryong mga tao.
Mahinahon namang sumagot si Joseph at sinabi niyang alam niya daw ang iniisip ng Berenas. Napakarami na dong beses nang napatunayan ni Vlad ang kanyang sarili, ang pamunuan ng mga barbarian at veteranong mersenaryo ay napakahirap. Lalo na para sa isang kabalyerong wala pang 20 taong gulang. Tuloy pa niya nakakaunti lang daw ang kayang pag-isahin ang mga taong tulad nila. Sandaling tumigil si Joseph bago muling nagsalita. Sinabi niyang kung brutalidad ang pag-uusapan, ay hindi rin daw maituturing na mahinang kalaban si Vlad. Habang naglalakad sila, napansin nila ang napakaraming tao sa palaruan ng pagsasanay. Nagtipon doon ang mga barbarian at mersenaryo. Naghahanda ng maglaban sina Vlad at Aga. Sumisigaw ang mga mersenaryo para kay Vlad, umaatungal naman ang mga barbarian para kay Aga. Napalibutan ng mga manunood ang buong lugar, kapwa naghuhubad ng pangitaas sina Vlad at Aga. Malinaw na hindi ito laban ng espada, ito ay laban ng purong lakas. Ngumisi si Aga at hinamon nito si Vlad, sinabi nito na sumugod daw ito. Casual lamang na iniunat ni Vlad ang kanyang mga braso at sinabi niyang masaya daw ito. Tuloy pa niya na wala dong bawian. Pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mukha. Sinabi niyang kapag pakiramdam daw ni Aga na mamamatay na siya sa bogbog, ay itaas lamang daw nito ang kanyang kamay. Biglang nawala ang kumpiyansa ni Aga sa sinabi ng ating binata. Napaisip ito na 6 na buwan pa lamang daw ang lumipas nang huli silang nagkaharap, ngunit tila ibang tao na daw ang nasa harapan niya. Hindi na daw ito ang kabalyerong una niyang nakilala. Hindi na naghintay si Vlad at sa isang iglap ay sumugod siya. Mas malaki ang katawan ni Aga, ngunit mas mabilis naman si Vlad. Sa isang kisap mata ay nakalapit siya at agad na sumuntok. Naisalag iyon ni Aga gamit ang 2 bisig nito, ngunit hindi siya pinahinga ni Vlad. Kaagad siyang sumipa. Sinubukan ni Aga na harangin ang sipa, ngunit pain lamang pala iyon. Sa halip ay tinamaan ang kanyang nakatayong paa. Napangiwi siya sa sakit. Sinabi ni Vlad na nakatingin daw ito sa maling atake. Galit na sumugod si Aga at sinubukan niyang yakapin si Vlad at daanan ito sa lakas. Ngunit hindi man lang natinag si Vlad. Matatag ang kanyang tayuan at tuluyang nahinto ang pagsugod ni Aga sa kanya. Agad naman siyang sinipan ni Vlad sa tiyan, tumilapon si Aga paatras. Hindi pa doon nagtapos at muling lumapit si Vlad at isa pang malakas na suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Ayaw siyang bigyan ni Vlad ng kahit 1 segundo upang makahinga, kaya napilitan ng gumanti si Aga. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabibigat na suntok, ngunit napakabagal ng bawat galaw nito. Madaling nakaiwas si Vlad sa bawat pag-atake ng barbarian, ngunit umikot lamang si Vlad sa likuran ni Aga at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanyang likod. Tila nawala ng hangin si Aga at bumagsak siya habang hinihingal. Malamig siyang tiningnan ni Vlad at sinabi niyang nagpipigil lamang daw siya dahil may misyon pa silang gagawin. Pero kung gusto daw ni Aga ay hindi na daw magpipigil pa si Vlad. Biglang naalala ni Aga ang katotohanan, na ang lalaking nasa harapan niya ay ang Dragon Slayer. Ang taong pumatay sa Lindblom. Hindi yun alamat, totoo yun lahat. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabi niyang talo na daw siya. Tinalikuran siya ni Vlad at sinabi niyang huwag na daw itong tatahol sa harapan niya. Tuloy pa ni Vlad na mula daw ngayon, ay susunod na ang tribong budot sa utos ni Vlad. Nagbunyi ang mga mersenaryo sa kanilang nasaksihan, at tahimik namang yumuko ang mga barbarian. Walang tumututol sa sinabi ni Vlad, natalo ang kanilang pinuno sa ilalim ng batas na si Aga mismo ang nagsulong. Habang papalayo si Vlad, tinawag siyang muli ni Aga. Napabuntong hininga si Vlad at napatanong ito kung gusto daw ba nito ng espada naman ang gamitin nila. Mabilis namang umiling si Aga at sinabi nitong, hindi. Inaamin niyang siya na ang commander ng strike team, pero ibang usapan na daw ang pagiging isang deputy commander. Itinuro niya si Stefan. Bigla namang natahimik ang mersenaryo sa ginawa ni Aga. Napangiti si Vlad at sinabi niyang hindi pa rin daw pala kayang bitawan ni Aga ang posisyong iyon. Tumango naman si Aga at sinabi niyang hindi naman daw tagahilaga si Stefan. Natigilan na lamang si Stefan sa sinabi ng barbarian, at mukhang siya na ang susunod na mabubugbog ni Aga. Pagsapit ng hapon, nasa opisina na nina Joseph sina Vlad, Stefan, at Aga. Parehong puno ng pasa sina Aga at Stefan, ngunit mas kawawa ang hitsura ni Stefan. Halos namamaga na ang buong mukha nito. Mahinahong nagtanong si Joseph,
Sinabi niyang natapos na ba daw ang usapin patungkol sa kanilang mga posisyon. Ang katahimikan nilang tatlo ang nagsilbing sagot. Tumango naman si Joseph at sinuri niya ang lahat ng misyon ng Front Mercenaries. Malaki daw ang potensyal ng mga ito ngunit nagkulang lang sila ng isang tunay na patron. Tuloy pa niya na kahit bumaba ito sa pagiging deputy commander, ay napakahalaga pa rin daw ng karanasan ni Stefan. Pinayuhan niya ito na tulungan si Sir Vlad at patunayan niya ang kakayahan ng pagiging isang mersenaryo. Kapag nagawa niya iyon, ay magiging opisyal na taga-suporta ng pangkat ang pamilyang Bayezid. Lumiwanag ang mukha ni Stefan at magalang siyang yumuko. Sinabi niyang gagawin niya daw ang lahat upang suportahan si Sir Vlad. Nawala ang lahat ng kanyang sama ng loob. Natuwa rin si Vlad sa sinabi ng kanyang Panginoon. Ipinaliwanag ni Joseph ang susunod na plano. Dahil lihim ang layunin ng Strike Force, hindi daw sila maaaring magkaroon ng napakaraming miyembro. Kapag daw masyadong malaki ang grupo, mas madaling matutuntun iyon ng kalaban. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aga, sinabi niya rito na pumili daw ito ng 9 na pinakamahuhusay na mandirigma ng tribo. Ang kailangan nila ay mga taong kayang magsagawa ng mapanganib na misyon. Casual na sumagot si Aga, at sinabi niyang naiintindihan niya daw ang ibig sabihin ni Lord Joseph. Ngunit nang makita niyang nakatingin sa kanya si Vlad, agad siyang tumuwid at sinabi niyang naiintindihan ko, Sir Joseph. Bahagyang ngumiti si Joseph bago bumaling kay Vlad. Sinabi niyang isagawa nila ang bawat operasyon ng palihim, pero siguraduhin daw nilang kakalat pa rin ang balita patungkol sa Strike Force. Tuloy pa niya na hayaan nilang may mga kalabang makatakas dahil sila daw mismo ang magpapakalat ng takot. Habang lumalawak ang kanilang mga kwento, mas guguluhin daw nilang ang buong hukbo ng kaaway. Kapag naging mapanganib na daw ang sitwasyon, unahin daw ni Vlad ang pag-atres. Tuloy pa niya na mas mahalaga daw ang buhay ng kanyang mga tauhan. Hindi daw nilikha ang Strike Force upang makipaglaban sa malalaking hukbo, ang layunin daw nila ay guluhin ang likuran ng kaaway at mawala bago sila makaganti. Walang pag-aatubiling tumungo si Vlad sa utos ng kanyang Panginoon, at sinabi nitong tatandaan niya daw ang lahat ng iyon. Sa huli ay nagsalita si Joseph. Sinabi niya na sa bukang liwayway, ay aalis daw ang 21 miyembro ng Strike Force. Tuloy pa niya na pagpalain nawa daw sila ng magandang kapalaran. Ganap nang naayos ang pamumuno ng Strike Force. At pagsapit ng bukang liwayway, handa na silang lisanin ang sariling teritoryo upang simulan ang kanilang unang lihim at mapanganib na misyon sa kailaliman ng lupain ng kaaway. Ano kaya ang kanilang lihim na misyon? At ano kaya ang mangyayari sa nalalapit na digmaan? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nyo nito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli mga ka-recap.